Naging payapa ang buong umaga ni Hadriana dahil hindi siya masyadong inistorbo ng boss niya. Kanina nang hinatid niya ang kape nito ay himala at tinanong kung kumusta ang sugat niya. May konsensya naman pala kahit paano. Gusto niya sana muling titigan ng mga berdeng mata nito, ngunit umiiwas ito at pinalaya siya agad. Akala naman niya ay kinagwapo. Hindi na siya nagpaalam dito nang sumapit ang lunch. Sabi naman nito hindi na raw kailangan, kaya simula noon ay nilalayasan niya na ito pag oras na ng tanghalian. Habang papunta siya sa kantin ay malawak ang ngiti niya. She feels reborn, alive and full of hope. Malaki ang impact ng pag-o-open up ng kambal sa tunay na nararamdaman, na naging daan para palayain niya ang sarili sa nakaraan. Oo, mahirap, pero kung gugustuhin, walang mahirap. At sisimulan niya yon sa pagkakaroon ng bagong mga kaibigan, hindi lang basta office mates. Face your fear, ika nga nila. Speaking of friends, nakita niya nang kumuway si Sarah sa kanya. Nag-order muna siya ng pagkain bago tinungo ang mga ito. What happened to your hand? Tanong agad ni Raymond pagkaupo niya sa tabi nito. Nakabenda kasi ang kaliwang kamay niya. Hindi naman malala, kaso namaga. Ikaw ba naman natapunan ng mainit na kape? Pahamak kasi si Dragon, nanggugulat. Nothing serious, nakalimutan kumapit ng tasa. Ayun, diretso sa sahig. Pamimiloso po niya rito. Funny. Tinaas pa nito ang isang kilay. Natawa tuloy siya, para kasi itong bakla. Pikon na yan, Adriana. Singit ni Jason na tumawa pa. Sinamaan ito ng tingin ni Raymond. Napailing na lang siya at nagsimula na silang kumain. Tumalo na ba ulit yung mga kaibigan ni Dragon, Adriana? Pagbasag ni Sarah sa katahimikan. Tumingin ang nagtatanong niyang mga mata rito. I think hindi pa base sa reaction niya, wika ni Jason. Mas lalong kumunot ang kanyang noo. I'm talking about the 2 friends and 2 cousins of Dragon. Pero kilala mo na si Sir Vince, yung kuya noon si Sir Kevin. At yung 2 friends nila na sina Sir Dominic at Sir Kenneth. Grabe, sobrang yayamin nila. Mahinang kwento ni Sarah, nakilig pa. Mukhang nagde-daydream pa to. Akala pa man din niya ay napakaseryoso ng babaeng ito. Malandi rin pala. Joke lang. Wala namang interes yan sa mga yun. Kaya kahit magkubad pa sila sa harapan niya, wala siyang pakialam. Kontra ni Raymond kay Sarah at tiningnan pa siya ng nakakaloko. Lesbian ka ba talaga, girl? Sayang naman ang matris mo. Bigay mo na lang sa akin. Humagik-gik si Jason pagkasabi nun. Napailing na lang siya. Mga siraulo talaga. Lagot talaga si Clara sa kanya. Paano kaya kung aminin niyang hindi siya lesbian? On a second thought, wag na lang muna. Siguro nakarating na rin sa Dragon niyang boss ang chismis, kaya todo iwas ito sa kanya. Mas okay na munang yun ang paniwalaan ng mga ito dahil laging nagwawala ang puso niya kapag napapalapit si Dragon sa kanya. Tulad kanina nang hawakan nito ang kanyang kamay, naramdaman niya yung parang kuryente. Siguro pati ito dahil bigla rin itong binitiwan ang kamay niya. Hoy, natahimik ka na dyan. Siko sa kanya ni Raymond, dahilan para magbalik siya sa kasalukuyan. Ha? Tanging naisatinig niya. Napansin niyang nakatingin ang mga ito sa kanya. Tingin na may halong pagdududa. Yang mga mata niyo, baka tusukin ko yan. Tama si Raymond, no? Wala akong pakialam sa mga lalaki. Kaya wag niyo nga ako madamay-damay dyan. Litanya niya sa mga ito. Easy, kalma, relax. Natatawang wika ni Jason. Masyado ka namang defensive, ate. Kundi lang talaga nanggaling kay Clara na isa kang, baka hindi kami maniwala. Sayang ganda, ate. Mahabang saad ni Jason. Ikaw rin, sayang ang gandang lalaki mo. Tugon niya rito na ikinangiwi nito at ikinatawa ni Sarah at Raymond. Toasted, sigaw ni Raymond. Rip, sabay na sabi ni Sarah. Napatawa tuloy siya sa mga ito. This is it. I feel genuinely happy being with them. Thanks to my beshi. Pero gaganti pa rin siya rito sa pagkakalat ng maling chismis. Masamang tingin ang ipinukol ni AJ sa mga bagong dating. Walang iba kundi ang dalawa niyang magaling na pinsan kasama pa ang dalawa nilang kaibigan na pawang may mga saltik. What are you doing here? Salubong niyang tanong pagkapasok ng mga ito.
Nagkanya-kanyang upo ang mga ito. Sa malaking sofa ay si Kevin at Vince, habang tig-isa naman sa single couch si Dominic at Kenneth. May dalang plastic bag ang mga ito na tila pagkain. "We're having lunch. Here." Walang ganang sagot ni Kevin. Tinaliman niya ito ng tingin. May iba siyang pakiramdam sa pagpunta ng mga to. "Don't look at me like that, cuz. Parang hindi naman kami nagpupunta dati rito ah." Ngumisi pa ito na mas lalong ikinatalim ng tingin niya. "I know them well enough to know na meron silang ibang pakay kaya sila nagpunta dito." "Bakit parang hindi na yata tayo welcome dito? Nakakasakit naman sa damdamin." Sabat ni Dominic na hinawakan pa ang dibdib nito. Napailing na lang siya sa kadramahan ng mga kaibigan. "Yes, just tell Miss Monticello that it's not available." Okay. Thank you, Mrs. Santos." Napabaling ang tingin niya kay Vince nang mabanggit nito ang apelido ng secretary. Or maybe it's just the same. Nahuli nitong nakatingin siya nang gumawi rin ito ng tingin sa kanya. Nakita niyang ngumisi ito. "I informed Mrs. Santos not to order your secretary that kind of uniform." Wika nito habang nakangisi pa rin. "What?" Naguguluhan niyang tanong dito. Mas lalong ngumisi ito bago nilapitan ang mga plastic bag sa table at sinimulang buksan. "You'll thank me. Not now, but soon." Matalinhaga pa nitong tugon. "Come on, let's eat. We bought your favorite sipo egg with more eggs." "Anong binili? Hindi pa bayad yung mga take-out nyo, no? Sino magbabayad ng mga yan? Malulugi ako sa inyo." Reklamo ni Kenneth. Isa itong chef at may-ari ng Rainbow Corner. Isa ito sa mga sikat na restaurant sa lungsod at marami na ring branches. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa kanila kung bakit Rainbow Corner ang ipinangalan nito. Parang ewan lang, pero sabi nga nito, kanya-kanyang trip lang daw. "Si Juan Carlos, singilin mo na lang mamaya." Napataas ang kilay niya sa narinig at masamang tiningnan si Vince na nagsimula ng lumamon. "At bakit ako?" Bulyaw niya rito. Nagkibit balikat lamang ito at ipinagpatuloy ang paglamon. "Alika na rito, baka maubusan ka. Sulitin mo naman ang libre mo." Aya ni Dominic sa kanya. Nagsimula na nga magsikain ang mga may saltik. Napabuga na lang siya ng hangin. Naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura kaya nagdesisyon na siyang makisali sa mga ito. "Tabi nga dyan." Sabay tabig niya kay Vince at pasalampak na umupo. Lahat sila ay nakaupo sa sahig. Mas masarap kasi kumain kapag ganito. "Masulit ko naman ang libre ko." Madiin niyang sabi. Tumawa lamang ang mga ito. Samantala siya ay hindi maipinta ang muka. Naisahan na naman siya ng mga saltik. Nilantakan niya syempre ang favorite niya. Ito naman ang gusto niya sa mga to. Hindi nakakalimot sa gusto niya. Kaya okay na rin na siyang magbabayad. Marami naman siyang pera. Napailing na lang si AJ habang tinitingnan ang mga buwisita niya. Katatapos lang nilang kumain. Tumayo siya para bumalik sa table niya at marami pa siyang trabaho. "Ang sarap talaga pag libre," wika ni Vince habang hinihimas ang tiyan. Binato niya ito ng nakitang ballpen. Sakto sa balikat nito. "Aray, kung masama loob mo, sabihin mo na lang. Hindi yung nambabato ka. Ang drama ng loko. Ngayon tapos na kayong magsikain. Clean your mess and leave my office." Bulyaw niya sa mga ito. Ang sama talaga ng ugali. Pagkatapos natin siyang hatiran at samahan kumain, ito pa igaganti niya. Wala ka na ba talagang puso, Juan Carlos? Ulila naman hinawakan ni Dominic ang dibdib at umaktong nasasaktan. Mga siraulo talaga. Yung bayad? Napapikit na lang siya. Isa pa tong si Kenneth. Akala mo tatakasan. I'll send it to your account. Nagtitimpi niyang sagot dito. I think your secretary is back. Call her to come in. I want to meet her. Biglang singit ni Kevin na parenting nakaupo na sa sofa. Matalim niya itong tiningnan. Sabi na nga ba niya at may ibang pakay ang mga ito, lalo na ang pinsan. Oh, yes, you have a new secretary. I want to meet her too. Sang-ayon ni Dominic. Me too. Isa pa tong si Kenneth. Baka gusto mo rin, Vince. Sarkastiko niyang tanong rito, sabay baling dito. Ngumisi ito sa kanya. No thanks, nakasama ko na nga siya sa dinner, di ba? Nakita niyang napamaang ang dalawa nilang kaibigan. Hindi pa kasi alam ng mga ito na ang secretary niya ay best friend ng girlfriend nito. You're cheating?
Eksaheradong tanong ni Dominic. Kahit kailan napaka-OA. I thought Clara was pregnant. You don't mean it, do you? Si Kenneth na masamang tumingin kay Vince. Itinaas ni Vince ang mga kamay. Hey, relax. Masyado naman tayong mainit. You know I won't do that. I love my Clara. Sandali pa siyang nag-pause bago muli nagsalita. Okay, fine. His secretary is Clara's best friend. Paniwalag na nito. Nakita niya namang tumangutango ang dalawa. Call her, cuz. I'm waiting. Paalala ni Kevin sa kanya. Muli niya itong sinamaan ng tingin. Lumayas na nga kayo sa opisina ko. Bulyaw niya muli sa mga ito. Nakita niyang natigilan sina Dominic at Kenneth. Pero ang dalawa niyang pinsan ay tumawa lamang. What's wrong with you, bro? Si Kenneth ang nagtanong na nakataas pa ang kilay. Don't mind him. Binabakuran lang niya secretary niya. Pang-aasar ni Vince. Hindi ako pumapatol sa lesbian. Muli niyang bulyaw rito. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ng mga to. Then if not, call her. Pamimilit pa rin ni Kevin. Fine. Pagsuko niya. Pinindot niya ang intercom. 2 ring lang at sinagot na nito. Pero hindi nagsalita. Napakunot-noo tuloy siya. Miss Montecillo, are you there? Yes, Mr. Villa. Pinutol niya ang sasabihin nito. Then why are you not answering? Is that the proper way to answer a call, Miss Montecillo? Sigaw niya rito. Come to my office, now! Pinatay na niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot nito. So harsh, cuz. Bakit mo naman sinigawan? Bakas ang inis sa boses ni Kevin. Sa sobrang inis sa mga buwisita niya, ay sa sekretary niya na baling. Pahamak talaga dala ng mga ito sa kanya. Tumayo siya para magtungo sa banyo. Ayaw niya makitang magiging reaksyon ng mga ito kapag nakita ang sekretary niya. Kahit naman sabihin lesbian ito ay may angkin nitong ganda. Wala ka talagang manners, Dragon! Nanggagalaiting usal ni Hadriana pagkatapos siyang bagsakan ng tawag ni Dragon. Akala pa man din niya bumait na to. Yun pala, it's a prank lang. Para siyang nabingis sa ginawa nito. Nakakarami na to ng atraso ha. Akala nito hindi niya binibilang. Pues, nagkakamali ito. Dahil may listahan siya. At magsisimula na siyang maningil. Nagdadabog siyang nagtungo sa opisina nito. Pero pagdating sa pintuan, ay nagpractice siyang ngumiti. Dahil baka hindi na talaga siya makapagpigil, mapatay niya to. Kumatok muna siya ng 3 beses. Instead na magsalita ito, ay bumukas ang pintuan. Nagtataka man ay nagtuloy na siya sa loob. Nalaki ang mga mata niya nang tuluyang makapasok. Oh shit! Nasa langit na ba ako? Bakit parang may mga anghel sa harapan ko? How are you, Adriana? Pukaw ni Vince sa kanya, kaya nagbalik siya sa sarili. Inayos niya ang postura. Alam kaya ng mga ito na lesbian ang drama niya? I'm fine, sir. What happened to your hand? Putol nito sa sasabihin niya pa sana. Napadako kasi ito sa kanyang kamay. Bigla niya tuloy tinago ang kamay sa may likuran niya. It's nothing serious. Dumulas lang po ang tasa habang nagtitimpla ako ng kape kanina. Magalang niyang sagot dito. Napansin niya ang lalaking katabi nito. Ito siguro ang kuya nito dahil may pagkakahawig ang mga ito. Nakita niyang matiim itong nakatingin sa kanya kaya bigla tuloy siyang kinabahan. Tumayo si Vince at lumapit sa kanya. Meet my brother, Kevin. Sabay turo sa lalaking katabi nga nito kanina. That one is Dominic. Huwag kang maglalalapit dyan, may nakakahawang sakit yan. Turo nito sa lalaking nakaupo sa isa sa mga visitor's chair. Hoy, paninirang puri yan ha, I'll sue you. Wika nung Dominic. Halata naman na nagbibiro lang ito. See? Kaya lumayo ka dyan. And he is Kenneth. Nag-angat ng mukha yung tinuro nito. Busy kasi ito sa phone. Nanlaki ang kanyang mga mata pagkakita rito. Kenneth Montes is one of her favorite chef. Hindi siya makapaniwalang kaharap na niya to. Kenneth Montes? Paninigurado niyang bigkas. Tumango ito at ngumiti. Oh shit! Mas gwapo sa personal. Parang gusto kong magpakababae. Wait, babae naman ako ah. You know him? Nagtatakang tanong ni Vince. Ngumiti siya rito. Yes, sino bang hindi makakakilala sa isang napakahusay na chef?
Pagmamalaki niyang sagot, nakita niyang muli itong ngumiti. Tumayo ito at inilahad ang kamay sa kanya. "It's my pleasure to meet you." Mabilis niyang tinanggap ang nakalahad nitong kamay. "No, it's my pleasure, Chef." Pinisil pa nito ang kamay niya bago binitiwan. Sumunod na nakipagkamay ay si Dominic. Kilala niya rin ito bilang isang magaling na doktor. Huling nakipagkamay ay si Kevin. Nakaka-intimidate ang aura nito dahil seryoso. Tama nga ang sabi ni Clara. Pero nagulat siya nang umiti ito sa kanya. My pleasure to finally meet Clara's best friend. Napalunok siya sa pagkakabigkas nito dahil tila nilalandi siya. Hindi pa ba nakarating sa mga to ang chismis na isa siyang lesbian? Ngayon nakilala niyo na siya. Pwede na kayo magsilaya sa opisina ko. Napapitlag siya pagkarinig sa malakas na boses. Nang sino pa nga ba, di ang boss niyang ipinaglihi sa sama ng loob. Wala man lang hiyang sinigawan ng mga bisita nito, ni wala man lang reaksyon ng mga ito sa sigaw ni Dragon. Mukhang sanay na nga ang mga to. Adriana, may I ask you a question? Seryosong tanong ni Kevin na nanatiling nakatayo sa tabi niya, habang sa kabila naman ay si Vince. Sure, mabilis niyang sagot. Nakita niyang tila nag-alangan pa ito. Habang nakita niya naman sa peripheral vision niya ang nakasimangot niyang boss na nakatingin sa kanila at nakahalukip-kip pa. Is the rumor true that you're a lesbian? Sinasabi na nga ba niya eh? Imbis na sagutin ay sinagot niya ito ng tanong. Bawal po ba rito ang transgender? Nakita niya ang pag-awang ng bibig nito. Pati na rin ang iba, puwera kay Boss Dragon nakahalukip-kip pa rin. Bawal po ba? Ulit niyang tanong sa mga ito. No. Nauutal pang sagot ni Sir Kevin. Napatango siya. Ayun naman po pala, akala ko bawal. Hirap pa naman ding humanap ng trabaho ngayon. Pinatigas niya pa ang boses. Let's start the game. Kaya mas lalong umawang ang mga bibig ng mga ito. Grabe ang gaganda ng katawan niyo. Alaga ba ng gym yan? Hinawakan niya pa ang balikat ni Kevin na ikinagulat nito. Pangarap ko rin magkaroon ng ganyan na katawan kaso wala eh. Gusto niyang humagalpak ng tawa nang makita ang reaksyon ng mga ito. Lumapit siya kay Dragon at matiim itong tiningnan. Bumaba ang tingin niya sa pagitan ng mga hita nito. May nakikita siyang nakabukol. Shit! Gaano kaya kalaki ang junior niya? Naramdaman niyang hinawakan nito ang baba niya gamit ang dalawang daliri at iniangat ang tingin niya. Eyes up, Miss Montesilio. May diin sa pagkakasabi nito. Dahil sa pag-angat niya ng tingin ay nagsalubong muli ang kanilang mga mata. Damn those green eyes! Nakarinig sila ng pagtikim dahilan ng pag-iwas nito ng tingin at nilagpasan siya. Nasundan niya ito ng tingin na ngayon ay nakaupo na sa trono nito. What can you say about Juan Carlos's dick? Is it huge? Napatingin siya sa taong nagsalita. Si Kevin yun na malawak ang pagkakangisi. Kevin! Bulyaw ni Dragon dito. Kita niya ang panglilisik ng mga berdeng mata nito habang nakatingin kay Kevin. Biglang may kalokohang pumasok sa isip niya. It's time for revenge! Haha! Ngumiti siya ng napakatamis. Pero tila mali yata dahil parang naestatwa ang mga ito. Kaya biglang kumunot ang noo niya. Do you know that you have a very beautiful smile? Seryosong wika ni Kenneth. A smile that could make someone stop and just stare at you.